So nag-comment si Marvin Papis, oh. Ano ba to? Nagre-request ba siya ng episode na gumawa tayo ng crash course ng cyber libel? Sige, pagbigyan natin. For this, hihiramin natin yung video ni Atty. Libayan about crash course doon sa cyber libel topic niya at yung mga sinampang kaso sa kanya ni Raffy Tulfo. Gagawin nating best example on how he explains cyber libel doon para at least maintindihan nyo kung ano yung mga elemento at kung ano-ano pa. This is Pinoy Extreme! Let's do this! This is Pinoy Extreme. Okay. Mga kapatid natin, kapag ikaw ba ay nag-react, tapos yung reaction mo sa isang bagay na ginawa ni Raffy Tulfo, hindi nagustuhan ni Raffy Tulfo, libel ba yun? So, eto ang example. Nag-react ka sa sinabi ni Marvin Favis or sa ginawa niya at hindi nagustuhan ni Marvin Favis, libel ba yun? Nagsalita siya. Pinagmumura niya. Pinakulong niya ang isang tao nang walang due process. Kunwari, ginawa niya yon. Nag-react ka. Hindi mo nagustuhan. Nag-death wish siya sa isang tao. Kay Atty. Libayan. Tapos si Atty. Libayan, hindi niya nagustuhan yung ginawa ni Raffy Tulfo. Dahil doon, meron siyang na-receive ng mga actual death threats. Ibig sabihin ba nun? May malicious imputation ako kay Raffy Tulfo. So halimbawa, nag-promote siya ng isang Ponzi scheme, ng isang investment platform na walang secondary license, kaya walang karapatang humingi ng investment sa mga tao. Tapos, nalugi yung mga tao doon sa prinomote niya. Tapos sinabi ko, uy, hindi maganda yung pagpapromote ng Ponzi scam. Meron ba akong malicious imputation doon? Ng isang crime, vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor? Hindi ba siya yung nag-cause na ng dishonor sa sarili niya? Siya ang nag-cause na ng discredit sa sarili niya? Siya ang nag-cause na ng contempt sa sarili niya dahil wini-wish niya na mamatay ang isang tao? Di ba siya yung nag-cause ng dishonor sa sarili niya? Di ba siya yung nag-cause ng discredit sa sarili niya? And di ba siya na yung nag-cause ng contempt sa sarili niya by promoting a Ponzi scheme? Balita ko, pumapaldo kayo sa qubits ngayon. Nako, abangan nyo ako guys ha. Kaya kung ako sa inyo, ngayon pa lang, damihan nyo na yung invites ninyo kasi pag pumasok ka pa dyan, nagkakaagawan. Hindi, biro lang, biro lang. There you have it. What more do I need to say? You are encouraging people to recruit sa Ponzi scheme. So, ano ang tawag sa nagpo-promote ng Ponzi scheme? So, sino yung nag-cause ng dishonor by being irresponsible doon sa mga bagay na tinuturo nila? Sino yung nag-cause ng discredit sa dami ng prinomote niyang Ponzi scheme? Congrats sa lahat ng kumikita. Sana mas marami pang mga pangarap na matupad. So, yun lang. God bless sa inyo lahat. And see you soon. Oh, God bless daw.
Sumalangit nawa yung mga namatay na pera ng mga tao. Binurol doon sa Cubits Cube. Kasi sinabi ni Attorney Tikman at saka ni Attorney Freddy Libayan. Freddy Villamor. Cyber libel daw. Criticism, di ba? Ito, for an imputation to be libelous, the following requisites must concur. It must be defamatory. In the first place, masama yung ginawa mo, boy. Girl. Bakla, tomboy. Anong defamatory sa pagsasabi na masama ang pag-a-advertise ng isang Ponzi scheme dahil mawawalan ng pera yung mga tao? It must be malicious. How is it malicious when you are reacting to something that is bad? How is it malicious if you are just reacting to something that is bad? Kaya anong ginagawa ng mga ganyang klaseng content creator? They usually delete their contents about the promotions that they've made because i-implicate sa kanila yung pagpopromote ng Ponzi scheme. Kaya nga, todo tanggi sila. Lahat na ng panggagaslight, binabato nila para lang hindi nyo maisip na kasama sila sa pwede nyong sisihin pag bumagsak yung Ponzi scheme na yan. Ito ang maganda rin natin pagtuunan ng pansin. According to jurisprudence, in determining whether a statement is defamatory, the words used are to be construed in their entirety. So yung buo na sinasabi mo, yun ang titignan. Hindi porke may nabanggit ka na isang salita o mga salita, doon ka na magko-concentrate. Ano ba yung kabuuan ng sinasabi mo? So, hindi porket nagsabi ka ng do your own research or invest money you could afford to lose, meaning nun, hindi na sila nagpo-promote. Pakinggan natin yung isang video ni attorney. Tanging tanong lang dyan saan galing yung pera, galing yung pera sa kanila. Tapos ito, ang sinasabi nila, claim to generate high returns with little or no risk. Sabi nilang ganyan. Ito, hindi naman daw nila sinasabi na little or no risk. Sinasabi daw nila na risky yun. Ito ang sasabihin ko sa inyo. No? Ang punto pa rin dyan, kung paano nyo rini-recruit yung mga tao papasok doon sa pyramid scheme na nagpa-promise kayo ng pera, ng returns. Katulad ng ROI in 2 months, ROI in 1 month. Diba? Kikita ka dito, pare. O, pakinggan natin kung ano yung sabi ni Marvin Pavis doon sa video niya. Strategy na yung bot yung nagtitrade for you. So, pwede kang pumili dyan ng 12 hours or 24 hours kung gusto mo. And I think nag-earn niya ng 1 to 2%, no? Daily. Ako, ang suggest ko sa inyo, syempre, disclaimer pa rin, no? Na aralin nyo maigi yung app na yan and then yung profit niyan, since 1 to 2%, pwedeng 30 to 35 days, ROI ka na dyan, diba? So, keep na yung capital mo and then profit na lang yung pagganahin mo. Sounds familiar? 'Di ba? Pasok sa banga doon sa dinidescribe ni attorney. Itong isang punto ito, no? Kunwari nandudoon ka na sa dulo ng pyramid, 'di ba? Tapos sabi sa'yo, kikita ka dito, pare. Tapos nung naglaro ka nga ng Ponzi scheme na 'yon, hindi ka kumita. Estafa? Estafa pa rin. Maliwanag pa sa sikat ng karir ng kahit sino mang promoter ng mga Ponzi-Ponzi yan, crypto-cryptoan na yan, yung sinabi ni attorney.
Estapa. Yung return of investment na yan. Di ba? Na sinasabi nyo, prina-promise nyo sa mga tao na makukuha nila yan. Pero, this is not financial advice, ha? Kuwang-kuha ni attorney kung paano hugasan ng mga influencer na yan yung sarili nila after nila mag-promote. Bakit? Parang naalala ko yung linya na dumi-dumi ko. May disclaimer. Pero tignan mo naman yung buong tenor ng video mo kung ano ang pinapakita mo sa tao. Pinapakita mo sa kanila, nakikita ka dito. Punto, sigurado. Oh. Anong mali doon sa sinabi ni attorney para masampahan siya ng libel? Kasi pareho lang kami ng stance eh. 'Di ba? Anong mali doon? Sayang, hindi natuloy yung debate ni Marvin Pabis at Attorney Libayan para sana, 'di ba? Mas interesting kung siya yung nireplyan niya eh. Kaso wala. And let's go back to reactions. If they will react to something that is wrong that you did, libel? Hindi nila gusto yung pag-death wish mo sa isang tao, libel? Hindi nila gusto na may taong naloloko or nawawalan ng pera dahil sa Ponzi scheme. Libel? Hindi nila gusto kung paano maghugas kamay yung mga influencer sa pagpopromote ng Ponzi scheme. Hindi nila gusto yung pagbubura ng video nila at pagtatago na kasama sila kung bakit marami ang nawalan ng pera. Libel? How can you impute malice there? How can it be malicious? When in the first place, the wrongdoing came from you. Minumulto na siya nung tinakbuhan niya. And that's the thing about truth. Hindi ka habang buhay makakatakbo dito. Mauunahan ka pang maubusan ng energy kesa matakbuhan mo yung buong katotohanan. Yung hindi magandang gawain galing sa bibig mo, sa pagkatao mo, ikaw yung gumawa nun. Grabe yun! Tagos! Sa kaluluwa! Yung sinabi ni attorney doon. And if people find what you did wrong, bad, evil, it caused dishonor, discredit, and contempt to you, kasalanan mo yun. Kasalanan mo yun! Grabe! Alam mo yung tagos! Tagos to the max. It's your freaking fault. It's your freaking fault! Tapos nung nasaktan ka, dahil nag-comment yung mga tao sa ginawa mo in public, cyber libel, parang siguro, I mean, mas maganda atang, you know, yung mga career ng mga nagpo-promote ng crypto-cryptuan, mag-change career na. Komedyante na lang. Of Rafi Tulfo in action. Saksi ang buong kabatas natin na we are giving examples sa mga Tulfonatics para hindi nila pamarisan yung idol nila. Saksi ang buong extremist community na nagbibigay tayo ng example para hindi nila pamarisan yung mga idol nila na nagpo-promote ng crypto-cryptuhan.
Tignan nyo. The rule is the defamatory remarks and comments on the conduct or acts of public officers which are related to their discharge of their official duties will not constitute libel if the defendant proves the truth of the imputation. The truth of the imputation. Nakakalungkot. Baon na baon. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na truth may be a defense. Pag public official yan. But any attack upon the private character of the public officer on matters which are not related to the discharge of their official functions may constitute libel. Oh, private ba na buhay ni Marvin yung pinag-usapan natin doon sa video? Hindi, di ba? That's Marvin Favis as a crypto influencer. The truth of the imputation, yung katotohanan ng pagpopromote nila ng Ponzi scheme, yung pinag-uusapan natin doon sa video. And there you have it. A full crash course by Attorney Libayan on libel. And there's a little bit of estafa. So hopefully marami kayong natutunan ngayon. And para maiwasan yung pagsasampa ng cyber libel sa inyo ng kahit sino mang criticize nyo, parati nyong tatandaan yung linya ni Attorney Libayan. Issue, hindi tao. That mantra and statement will make you go a long way sa buhay. Because you are going to learn how to properly criticize a person, how to argue with a person. And thus, your argument will bloom into something useful like knowing the truth. And it's very priceless. This is Pinoy Extreme. Have a good day.